disclaimer lang, no? Since this topic is involving politics and everyone is entitled to their own opinion, ang mga sasabihin ko lang dito sa naturang video na ito ay ang aking mga opinion lamang. So, if you have your own opinion or kontra kayo sa mga sasabihin ko, feel free to leave it on the comment section. So, pag-uusapan natin ay yung pag-alis ni VP Sara dito sa bansa. Ang personal opinion ko dito is this trip has been long planned. Kasi hindi naman na ganun kadali na mag-book ka ng ticket going to Germany. Hindi naman to Asia lamang, di ba? Especially, sabi nila na manunood daw ng Taylor Swift concert itong si VP Sara. Hindi ganoon kadali na mag-avail ng ticket na ora-orada. Di ba? Sa concert ni Taylor Swift because Taylor Swift is Taylor Swift. Ang hirap-hirap kumuha, palaging sold out yan. Expected mo na anywhere in the world, kapag nag-concert ang Taylor Swift, talagang sold out ang tickets. So, this trip, I assume, has been long planned. Excuse me lang po hindi po ako maka-Duterte, hindi rin po ako maka-PBBM. I am just a paid content creator, hired and paid content creator for this channel, and this is what I have to say because this is my opinion. So anyways, hindi kasi sila yung binoto ko, no? Wala akong binoto sa mga yan last election. So eto lang yung mga opinion ko, no? Eto sa nangyayari ngayon. Umalis ang VP, pero ang importante magpaabot siya ng tulong. Since meron naman siyang mga galamay dito sa Pilipinas, pwede naman niyang utusan yun para magpaabot ng mga tulong sa mga nangangailangan at mga affected areas dito sa Philippines. Yun ang importante. Hindi naman din siguro importante yung ikaw mismo yung magbibigay, presensya mo, ikaw mismo yung mag-aabot. Ako hindi na importante sa akin yun kasi as long as meron kang tulong na mabibigay, okay na yun. 'Di ba? Kaysa naman wala, 'di ba? So, nakita nga natin may mga kumakalat na pictures na nagpaabot daw ng tulong. Itong si VP Sara, hindi natin alam kung legit ba ito or kasi sabi nung nagtatrabaho sa Office of the Vice President ay eto nga may mga pinost siya na pictures na nagpaabot ng tulong ito si VP Sara kahit wala siya sa bansa. So meron ditong post si Miss Sass na saying na under Duterte ay si Lenny daw kasagsagan ng bagyong Nina ay umalis din daw ito ng bansa. Hindi daw ito na sensationalized dahil wala naman daw nakakaalam na umalis si Lenny nung time na yon. Dahil wala naman daw kumalat na footage sa airport hindi kagaya nito ni VP Sara na pinagtataka nila kung sino ang nag-release ng CCTV footage sa NAIA nitong kanyang pag-alis ng bansa. So, ang sabi dito, nung time daw na si Lenny pa ang nakaupo bilang VP, umalis din daw ito sa kasagsagan ng kalamidad. Pero wala daw nakakaalam. Nalaman lang daw to ng mga tao dahil daw nagpo-post ang mga anak niya sa social media. Kaya marami ang nakaalam. So, doon na nag-spark yung parang inis din nila kay Lenny nung time na yon na nasa ibang bansa ka pala. So, anyways, ito daw si Sara ay manunood ng Taylor Swift concert dahil ang nanay daw niya, which is ironic daw, pero alam mo yun, syempre, liking somebody, hindi naman yan nag-matter kung matanda o bata ka. Yung mommy daw ni VP Sara ay a fan of Taylor Swift. Kaya daw sila manunood. And yung mga speculations na lumalabas na actually, I'm not a political vlogger pero ang dami mga political vlogger na binibigyan ng maitim na kulay ang pag-alis ni VP. Hindi ko naman sila kinokontra doon, no? Dahil may kanya-kanya tayong point of view. May mga speculations daw kasi na lumalabas na itong si VP. Kaya daw to pumunta ng Germany para makipag-date. Pero may mga lumabas naman ng mga pictures na itong si VP ay kasama niya ang kanyang pamilya. So, I don't think that's possible na makikipag-date ka tapos you're with your family. 'Di ba? So ito daw si Sara ay dadalhin niya ang kanyang mommy sa concert ni Taylor Swift. So anyway, sinabi pa ni Miss Sass dito na probably daw, kaya daw umalis si Sara kasama ang kanyang mommy, mga anak niya at ang kanyang asawa para sa Germany
for private reasons. Most probably daw ay medical reason. So we don't know daw what they are going through these times. So parang wag na natin daw husgahan, 'di ba? Kasi syempre, kahit na ganyan kasasama ang mga Duterte, 'di ba? Alam niyo kasi siguro na hype lang or lalong nabibigyan diin yung mga issues nila ay dahil nga may kasalanan sila sa atin. Kaya din lahat na lang ng kembot nila ay nabibigyan natin ng kulay, 'di ba? Dahil nga doon sa mga ginawa nila na hindi maganda at pangungulimbat nila ng mga kaperahan. So having said that, hindi ka talaga pwede makapag-book ora-orada ng flight to Germany. At the same time, manonood ka pa ng concert ni Taylor Swift. Ano yun, bigla ka na lang, agad-agad ka na lang bumili ng ticket dahil lang nalaman mo may bagyo. 'Di ba? That's so extravagant na napaka-imposible talagang mangyari nun. So this has been long planned. Okay. So dumako tayo dito kay Manang Amy Marcos na tila kinampihan pa daw niya itong si Sara. So ito kasi si Sara, ang reasons niya is because pinrioritize niya yung family niya dito sa trip na to. So ito si Manang Amy, ang sinabi niya ay hindi daw alam nito ni Sara. Sabi niya, she didn't know there was a storm. So parang ang dating na naman do sa mga haters nitong si Sara ay kinakampihan ni Manang Amy, no? Well, pareho kasi kami ng point of view ni Manang Amy. Siguro kasi talaga, alam niyo yun, kapag galit ka sa isang tao, talagang madidin makakahanap ka pa ng mga butas para mainis sa kanya. So siguro ito din yung isa sa mga worries ni VP Sara nung nakitang umalis siya ng bansa, no, na ito na naman, magsaspark na naman ng controversy sa kanya. So sana na lang, bawiin na lang ni VP Sara itong yung mga kanyang mga controversies na ganito ay bawiin niya sa paraan na makakatulong siya sa mga nasalanta ng bagyo, no? Magbigay pa siya more at patunayan niya na kahit wala siya dito at kahit pinrioritize na yung kanyang family, hindi siya nakakalimot sa mga Pilipino at nagpapaabot pa rin siya ng tulong. However, ay hindi dapat natin siya iboto para sa pagka-presidente kung sakaling mahahalal man siya sa susunod na eleksyon. So this is just my say, no? Thank you so much for joining me. I'll see you on my next vlog. Bye-bye!